Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagong meme coin na talaga namang maingay ngayon dito sa crypto space. At yan po ay walang iba kundi si Trump. Oo, tama po ang basa mo. Ito po ay isang political meme coin na may kaugnayan kay Pangulong Donald Trump. At kamakailan lamang ay tumaas po ang kanyang presyo ng 8%. Pero teka lang, hindi pa ito happy ending. May mga sinyalis na posibleng bumagsak ito ng hanggang $3 sa mga susunod na linggo. Kaya ang tanong ay bakit nga ba nangyayari ito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na interesado po sa crypto, partikular po sa meme coin na si Trump. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin ang tungkol dito sa kung ano ba talaga itong Trump token na ito. Ayan, ang Trump token na ito ay isang tinatawag na political meme coin. Ibig sabihin ay isa siyang cryptocurrency na ginawa hindi para sa isang real world na utility or gamit, kundi bilang representasyon ng isang political figure, at sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang Pangulo ng US, kasalukuyang Pangulo ng US ngayon na si Donald Trump. Unang lumabas po ang Trump token nitong January 2025, ilang araw bago po ang inauguration day ng US President. Timing kung timing. At dahil po sa matinding hype, pagsikat at pangalan ni Donald Trump, literal na sumabog ang Trump token. Umabot po ito sa presyo na $73.43 at nagkaroon po ito ng market cap na $13.5 billion. Hindi ito basta-basta dahil sa dami ng crypto sa market. Umabot po si Trump or ang Trump token sa top 20 ng buong crypto rankings. Pero ito ang tanong, kapag hype lang ang dahilan ng pagtaas ng presyo, gaano ito katagal? Ayan, gaano po ito tatagal? Ngayon is, ano ba talaga nangyari sa presyo ni Trump or ang Trump token matapos ang kanyang token unlock? Ayan, kamakailan lamang ay nagkaroon po ng tinatawag na token unlock. Ayan, kung saan ay nasa 40 million na Trump tokens ang nilabas sa market. Ito ay katumbas po ng halos 20% ng total supply. Kaya ang halaga nito ay ang halaga po nito ay umabot sa $320 million. Kaya ang laki po. Ngayon ay kapag ganito po kalaki ang bilang ng bagong tokens na pumapasok sa sirkulasyon, ang natural na epekto po niyan ay volatility o sobrang paggalaw ng presyo. Maaaring tumaas po pansamantala pero posibleng bumagsak bigla kung magbenta ng sabay-sabay ang mga may hawak nito. At ito nga yung nangyayari. Bagamat tumaas po si Trump ng 8% sa isang linggo, nagsimula na rin ang pangamba sa posibleng sell-off ng mga naunang investors na gustong mag-cash out habang mataas pa ang presyo. Ayon po sa mga market analyst, posibleng bumaba ang Trump token sa presyo na $6 hanggang $7 sa short term at maaari pang bumagsak sa presyong $3 bago po matapos ang buwan ng May. Ngayon sino ba ang mga may hawak ng karamihan ng Trump token? Ito ang isa sa mga pinaka-critical na tanong sa bawat crypto project. Sino ang may control? Sa kasong ito ay higit 80% ng kabuuang supply ng Trump token ay pagmamay-ari po ng dalawang entity. At yan po ay ang CIC Digital LLC at ang Fight LLC. Bukod pa ito sa iba pang mga kilalang centralized groups. Ayan. Ay dahil dito ay marami pong nag-aalala na posibleng magkaroon po ng market manipulation. Isipin mo na lang, kung sabay-sabay po silang magbenta ng malaking volume, siguradong babagsak po ang presyo at kawawa ang mga retail investors na tulad natin dito. Dagdag pa rito ay wala pa ring malinaw na utility o gamit ang Trump token. Wala itong sinasabing real world applications, walang financial support system, at wala ring concrete na development plan. Ibig sabihin ay
isa itong purely speculative na asset. Nagkakaroon lang ng value dahil po sa hype, memes at saka pangalan ng tao na iniuugnay dito. Ngayon is may epekto ba ang regulasyon sa kinabukasan ng Trump token? Sa panahon ngayon ay lumalakas na ang galaw ng mga regulators, lalo na po sa US or ang US SEC or Securities and Exchange Commission na bumuo ng Crypto Task Force para bantayan ang mga fraudulent o misleading na crypto projects. Dahil kilala at controversial ang pangalan ng Trump token, hindi po imposibleng maimbestigahan ito kung may ebidensyang lumabas na nagkaroon ng insider trading, false marketing o anumang uri ng panlilin lang sa publiko. At kung mangyari man ito, siguradong bababa ang tiwala ng mga tao sa token na ito. Ngayon is bakit naman patuloy pa rin sumusuporta bakit patuloy pa rin na may mga taong sumusuporta dito sa Trump token? Yan, kahit maraming red flags, marami pa rin ang naniniwala at nananatiling loyal dito kay Trump token. At ang tanong ay bakit? Ang kasagutan po rito ay dahil nga sa kombinasyon ng politika, memes at saka celebrity influence. Ang paglabas po ng Trump token ay naging patunay na ang mundo ng crypto ay hindi na lang tungkol sa technology kundi pati na rin sa kultura, ideology at saka social movement. Para sa ilan, hindi lang ito pera kundi isang uri ng statement o pagpapahayag ng kanilang political na paniniwala. Para naman sa iba, isa lang itong pagkakataon para kumita sa hype kahit sandali lang. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Trump token. Yan, bilang mga Pinoy na nakikilahok sa crypto trading, mahalagang pag-isipan po nating mabuti kung saan natin ilalagay ang ating pera. Ang mga meme coins gaya po ng Trump token ay posibleng magbigay ng malaking kita sa short term, pero may kasamang sobrang laking panganib. Ang kawalan po ng utility, mataas na centralized ownership at posibilidad ng sell-off ay mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Hindi masamang subukan ang meme coins, pero wag po natin isugal ang buong portfolio natin sa mga ganitong klase ng token. Tandaan natin, ang pinaka-critical sa crypto investing ay ang risk management. Huwag basta po tayo tumaya dahil lang sa hype. Mag-research muna tayo, pag-aralan natin ang tokenomics at alamin po natin kung sino ang nasa likod ng projects. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito is sa totoo lang, ang Trump token ay isang magandang halimbawa ng kung gaano po kalakas ang epekto ng pop culture sa cryptocurrency. Pero gaya ng kasabihan, hindi lahat ng sumisikat ay ginto. Oo, maaring umangat ito dahil po sa hype, pero kung walang matibay na pundasyon, darating din ang oras na babagsak ito. Ang kawalan po ng tunay na utility, ang centralized control sa token, at ang regulatory risk ay mga malinaw na babala na hindi ito pang matagalang investment. Maaari kang kumita pero maaari ka ring malugi sa isang iglap. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto investor or trader ni Trump token, ang payo ko po rito ay maging mapanuri. Huwag pong padalos-dalos at tandaan na ang bawat desisyon mo sa crypto ay may katumbas na responsibilidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.